Kaya sa iyo at sa akin, mahal na kapatid, mabuti man o masama, ito'y nakakabuti sa isang mananampalataya. Dahil dito, si Musa alayhisalatu sa araw ng paghukom ay sasabihin niya kay Adam alayhisalatu, dahil sa iyo, mahal naming ama, inalabas kami sa paraiso. At sasabihin ni Adam sa kanya, Ya Musa, hindi ba ito'y naitala ng Allah sa atin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming nagtatanong sa ating mga kapatid sa mga nangyayari sa mundong ito at kanilang sinasabi, bakit nangyayari ito? Bakit naging ganito ako? Ano ba ang aking buhay? Bakit? Walang hangganang pagtatanong. Kapatid, ito ay ang tadhana na itala ng Allah sa buhay natin. Isa sa paniniwala sa Islam ay ang tunay na paniniwala na walang pag-alinlangan na anumang mabuti at anumang masama na nangyayari sa buhay, itong lahat ay naitala ng Allah subhanahu wa ta'ala 50,000 years bago pa nilikha ang lahat. Kaya ikaw at ako, mahal na kapatid, dapat lamang na lubos ang ating paniniwala na walang pangyayari dito na maganap, mangyayari at mangyayari pa na hindi na sa kapahintulutan ng Allah Jalla wa'ala. Ito ay nagbibigay ng kaalaman sa atin na ang anumang kabutihan ay nanggaling sa Allah Jalla wa'ala at siya nagkaloob nito, at ang anumang kasamaan, ito'y pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil binigyan tayo ng sinasabi nating sariling pag-iisip, desisyon kung ano ang ating dapat gagawin. Subalit ito'y nagbibigay ng walang hangganang kaalaman ng dakilang tagapaglikha na anuman ang desisyon natin, mabuti man o masama, ito'y hindi nakakatago sa kaalaman ng ating dakilang tagapaglikha. Dahil ang Allah Jalla wa'ala nagsabi, inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar. At tunay na ang lahat ng bagay ay nilikha namin na may nakatakdang tadhana. Kaya sa iyo at sa akin, mahal na kapatid, mabuti man o masama, ito'y nakakabuti sa isang mananampalataya. Sa sinabi ng Propeta alayhisalatu wassalam, kamangha-mangha ang katayuan ng isang mu'min. Sino yon? Ang mu'min, ang walang pag-aalinlangan na may paniniwala sa Allah Jalla wa'ala. At ganoon din sa pang-anim na ito na paniniwala ang tadhana. Kapag mayroong mabuti, ay nagpapasalamat. Kapag mayroong masasama, ay nagtitiis. Ito ang katayuan natin. Ito ay nasa katayuan lamang ng isang mananampalataya. Kaya yung sinasabi nating paniniwala ng ibang tao na ang tao daw ay katulad ng isang robot, ito ay maling paniniwala. Ang ibig sabihin na kung ano na lamang ang ginusto ng Allah, wala siyang desisyon. Ito ay mga grupo na kung saan naniniwala sa lihis na pag-aunawa sa qadar. O may mga grupo na naman na kanilang sinasabi na anumang gagawin mo, ikaw ay ang may kapangyarihan po nito. Nasaan ngayon ang kadakilaan ng Allah Jalla wa'ala? Kaya tayo bilang isang Muslim, nandito sa kalagitnaan. Ang anumang mangyayari, ito'y pinapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa ninais ng Allah Jalla wa'ala, at ang sinasabi nating tao ay binigyan ng desisyon. Wahadaynahu najdain. At kayo binigyan namin ng najdain, ng dalawang paraan, mabuti man o masama. Kaya dahil dito, sa decision po natin ay binigyan tayo, may naghihintay na sinasabi nating parusa sa masama, at ganoon din sa sinasabi nating kabutihan, at ito'y may gantimpala. Kaya dahil dito, si Musa alayhisalatu wassalam sa araw ng paghukom ay sasabihin niya kay Adam alayhisalatu wassalam, dahil sa iyo, mahal naming ama, inalabas kami sa paraiso. At sasabihin ni Adam sa kanya, Ya Musa, hindi ba ito'y naitala ng Allah sa atin? Kaya mga kapatid, ang tadhana ay dapat nating paniniwalaan. Sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, isang tao, Ya Amir Mu'minin, ako'y nagnakaw dahil ito'y nakatadhana sa akin. Ikaw ay binigyan ng Allah Jalla wa'ala ng desisyon. Pag nakaw ka, gagawa ng kabutihan o kasamaan o mabuti, pipiliin mo ano? Ika'y pinahintulutan ng Allah Jalla wa'ala. Subalit, sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kung itong naitala sa iyo, ako rin ang naitala ng Allah, napuputol na iyong kamay. Kaya mga kapatid, binigyan tayo ng Allah Jalla wa'ala ng pag-isip at pagdesisyon. Subalit ang walang hangganang gagawin natin, ito'y nasulat na sa unang kasulatan, sa Ahlul Mahfud, na sinabi ng Allah Jalla wa'ala. Sa kasulatan na kung saan ang lahat-lahat sa unang pagkakataon na ginawa ng Allah Jalla wa'ala ang mundo ito, kanyang sinabi, isulat mo ang lahat ng mangyayari. Kaya aking mahal na kapatid, ang paggalaw mo, ang pagngiti mo, ang lahat na nangyayari sa mundong ito
ay hindi nakakalagpas sa kaalaman ng Allah Jalla wa'ala. Tingnan natin, ang mahulog ang dahon, ang paglapit ng ibon, ang mga dahon na ito, ang mga punong ito ay nangyayari sa kapahintulutan lamang ng Allah Jalla wa'ala. Ito ay nagpapahayag ng walang hangganang kapangyarihan ng Allah Jalla wa'ala at higit sa lahat nagbibigay ng kaalaman na ang kanyang kaalaman ay talo sa lahat ng bagay. Kaya ang pinakamainam, tayo ay sumuko sa Allah Jalla wa'ala dahil ang mga pagsubok na ito ay tadhana na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala na ito'y maging dahilan na ikay kalulugdan ng Allah Jalla wa'ala at patatawarin sa ating mga kasalanan. Sa mga kabutihan, ito din isang hamon sa atin na tayo ay palagiang magpapasalamat sa Allah Jalla wa'ala dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. At kapag kayo magpapasalamat, ay pagkakalooban ko kayo ng inyong pang mga pangailangan. Kaya ito ang katayuan po natin. Sa mga biyayang ipinagkakaloob ay nagpapasalamat, sa mga pagsubok ay nagtitiis. Kaya ito'y tadhana na ibinigay ng Allah Jalla wa'ala na nawa ang bawat isa't isa ay magkakaroon ng tunay na pangunawa. Por ito ang kabuuan ng pinakasimpleng paniniwala at ito'y matatagpuan natin sa iba't ibang uri ng lathalaing pang-Islamiko na ito'y binibigyan ng pahalaga sa pananampalataya. Ito ang iman sa Islam. Ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paniniwala sa kanyang mga anghel, ang paniniwala sa kanyang mga revelasyon, sa kanyang mga propeta, at siyempre, ang katapusang propeta ay si Muhammad a.s. ang paniniwala sa araw paghukom at ang ating tinatalakay ang tadhana. At ito'y tadhana mo na nakita mo at nadinig mo at naway bibigyan mo ng pahalaga na kagaya sa sinabi ng propeta a.s. sa kanyang Hajjul Wada, sino man ang nakakadinig sa lugar na ito, sa Arafah, sana ang wala po rito ay ating mapapahayagan upang magkakaroon tayo ng ganitipala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.